Artificial islands ng China sa South China Sea unti-unti nang lumulubog sa karagatan. Ang China ay naging maagap at mabilis sa pagpapatayo nito ng mga man-made artificial islands para lalo pang mapadali ang pang-aangkin nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ngunit tila ba sa kasalukuyang panahon, ang pagiging mabilis ng China sa pang-aangkin ng teritoryo ay unti-unti na ring nagkakaroon ng negatibong epekto sa bansang China. Kung kaya, ang lahat ng yan ay ating aalamin at ating tatalakayin sa video na ito. Ang China ay nangangamba ngayon sa mga island outpost nito sa South China Sea dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nito ng isang major weakness. Taong 2013 nang magsimula ang Chinese government na wasakin ang mga ecologically delicate reefs sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea para lamang maitayo ang 7 major military bases dito at tuluyang makapaglagay ng mga ports, airstrips, radar at maging ng mga missile installations. Ang mga isla na ito ay nagsisilbing unsinkable aircraft carriers na nakatulong sa China para paigtingin palalo ang pagbabantay nito sa mga inaangkin nitong teritoryo sa South China Sea, na kilala dahil sa taglay nitong likas na yaman tulad na lamang ng mga isda, minerals, bagay naman na kiniklaim din ng iba pang karatig bansa. Sa pagitan ng taong 2013 at 2016 ay nagawang pulbusin ng mga naglalakihang construction vessels ang mga reefs para lang makakreate ng mga raw materials para sa itatayong base militar ng China. Ang isang dredger pa lamang ng China ay nagawa ng angkatin ang aabot sa 4,500 cubic meters of materials kada oras. Ito ay sapat na para punuin ang 2 Olympic-sized swimming pools. Ito ay ayon sa South China Morning Post. Ganun pa man, ay hindi rin maikakaila na hindi rin lahat ng ninanais ng China ang siyang masusunod sapagkat ayon sa The Economist ay may ilang balita ang lumabas patungkol sa unti-unting pagguho at pagkawasak ng mga konkreto ng mga artificial islands na itinayo ng China. Maging ang mga pundasyon ng mga ito ay unti-unti nang lumalambot na gaya na lamang ng isang sponge na bunga naman ng napakatinding klima. Ito ay sa kabila ng matinding konsiderasyon ng China patungkol sa posibleng pagtama ng mga malalakas na bagyo sa isla. Bagamat sa ngayon ay nananatiling walang kasiguraduhan ang hinaharap para sa mga artificial island bases ng China, ang bansang China ay nananatili pa rin nakafocus sa pagnanais nitong angkinin ang malawak na bahagi ng South China Sea. Kung kaya ay patuloy pa nitong pinaigting ang puwersa nito at maging ang pagpapadala ng karagdagang capabilities para sa mga artificial islands nito na unti-unti nang lumulubog sa karagatan. Ang United States Navy ay patuloy pa rin sa pagsasagawa ng mga maneuvers malapit lamang sa island bases ng China. Ito ay bahagi ng layunin ng United States para isulong ang legal right to sail through international waters. Sa pagkakataon man na sumiklab ang isang matinding digmaan sa pagitan
ng United States at China sa Western Pacific region. Ang mga artificial islands ng China ay ilan lamang sa mga magsisilbing mahalagang targets para sa United States. Ang bansang China ay makailang beses na ring nagsagawa ng large-scale dredging operations sa loob ng ilang taon para lamang makagawa ng mga man-made islands sa mga pinag-aagawang teritoryo ngayon sa South Tennessee, tulad na lamang ng Spratly Islands. Ang mga ito ay tuluyan na ngang ginawa bilang mga base militar na kompleto, maging ang mga runways. Ganun pa man, ang Beijing-based military magazine na Naval and Merchant Ships na ipinablish ng China State Shipbuilding Corporation ay nagsabi na ang mga isla na ito ay mayroong natural disadvantages pagdating sa self-defense. Ito ay ayon sa South China Morning Post. Ayon sa magazine, bagamat ang mga isla na ito ay nakatutulong sa China para i-maintain ang military presence nito, ganun pa man, ay di rin maikakaila na ang mga isla na ito ay lubhang napakalayo ang distansya mula sa Chinese mainland. Kung kaya, isa ito sa mga problema na posibleng kaharapin ng China, na talaga nga namang sa lagay na ito ay mahihirapan ang bansang China na mag-provide ng support sa pagkakataon man na atakihin ang mga isla na ito. Ang tanong, ano kaya ang posibleng mangyari sa hinaharap? Kung kaya, ang lahat ng yan ay patuloy lamang nating aantabayanan sa ating mga susunod na video. At yan ay ilan lamang sa mga impormasyon tungkol sa artificial islands ng China sa South Tennessee na unti-unti nang lumulubog sa karagatan. Bukod sa mga nabanggit, may nalalaman ka pa bang mga impormasyon tungkol sa artificial islands ng China sa South Tennessee na unti-unti nang lumulubog sa karagatan? Bukod sa kwento na ito, may kwento ka ba na nais mong i-feature natin sa ating mga susunod na video? Mga kwentong digmaan, kagamitang pandigma, armas, kakaibang sasakyan, kakaibang kwento o ano paman. I-share mo naman ang iyong sagot dito sa ating comment section para malaman din ng ating mga ka-trip.